Lumipat si Kyle Hernandez, 21 taong gulang, sa isang lumang boarding house sa bayan ng San Lorenzo. Isang liblib na lugar na madalas balot ng hamog tuwing madaling araw. Tahimik at malapit sa kolehiyo yung kanyang pinapasukan. Kaya't naging perpektong lugar ito para sa isang estudyanteng nais makatipid. Paglapag niya ng gamit, sinalubong siya ng tagapagbantay ng boarding house na si Mang Arturo, isang piping matanda. Matagal na raw itong nag-aalaga ng bahay mula pa nang mamatay ang orihinal na may-ari. Hindi ito madaldal, ngunit ramdam ni Kyle na may gustong sabihin ng matanda, lalo nang siya ay tinuro sa ikatlong palapag. Doon ang kwarto mo, turo dito sa huling silid sa kanan. Napatingin si Kyle sa itinurong kwarto. Gawa sa kahoy ang pinto, may mga bakas ng pagkabulok. Nagsayaw ang kilabot sa kanyang likod, pero pinilit niyang itago ang takot. "Salamat po," mahinang sabi niya. Ngunit habang papasok, narinig niya ang matanda na humikbi, tahimik, malamig, parang may babala. Sa unang gabi, walang problema si Kyle. Ngunit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, nagising siya dahil sa mga yabag sa labas ng kanyang pinto. May naglalakad, mabigat, mabagal, parang may bitbit na kadena. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Walang tao. Pero nang ibaling niya ang tingin sa gilid, may matandang lalaking nakatayo sa harap ng pinto ng bakating kwarto sa dulo ng pasilyo. Maputi ang buhok, nakalugay, may sugat sa leeg, may buhol ng lubid na parang binitin sa kisame, at ngiting ubod ng lamig. Pagkakibot niya sa likod, paglingon niyang muli, wala na ito. Nagsimula nang magbago si Kyle. Madalas siyang puyat, laging pawisan kahit malamig ang gabi, at sa bawat pagsara ng mata niya, palaging naroon ang matandang lalaki sa panaginip. "Balik mo sa akin. Ang kwarto ko. Hindi pa ako tapos. Papunta ka na sa dulo." Ang sambit ng matanda. Hanggang isang gabi, pagmulat niya ng mata, hindi panaginip ang kanyang nakita, kundi ang matandang lalaki nakaupo sa gilid ng kama niya. Bumalikwas siya ng upo, pero nawala ito, kasabay ng pagbukas ng radyo kahit wala namang kuryente. "Bumalik ka, Kyle." Ang mahinang boses na narinig niya. Kinabukasan, nilapitan ni Kyle si Mang Arturo at pilit na inusisa. "Bakit ako ang pinili ninyong ilagay sa kwartong iyon?" Galit niyang tanong. "May multo sa kwarto." Hindi nagsalita ang matanda, pero iniabot niya ang isang sulat na luma na ang papel. "Kyle, kung binabasa mo ito, marahil ay nararanasan mo na ang presensya ni Don Marcelino. Siya ang dating may-ari ng boarding house. Nagpakamatay siya sa kwartong iyan matapos niyang patayin ang kanyang anak na lalaki sa akala niyang inaalihan ng demonyo. Ginawa itong bahay ng mga aral, pero puno ito ng kasamaan. Lahat ng nakatira sa kwartong iyan ay nauuwi sa kabaliwan o kamatayan. At ikaw, Kyle, ay mukhang pinili niya," ang sabi sa sulat. Natigilan si Kyle. Sumasakit ang ulo niya. Nanginig ang kamay niya. Sa gilid ng sulat, may mga letra na hindi galing kay Mang Arturo. Nagpasya si Kyle na lisanin ang boarding house kinabukasan.
Ngunit pagsapit ng hating gabi, muling nagising si Kyle sa mga tunog ng yabag. Ngunit ngayon, tumigil ito sa harap ng kanyang pintuan. At ang sumunod na narinig niya ay ang dahan-dahang pagbukas ng kanyang pinto. Tumakbo siya palabas. Bumaba siya ng hagdan, ngunit tila paikot-ikot ang bahay. Bumalik siya kung saan siya nagsimula, sa huling kwarto. Paglingon niya sa likod, naroon ang matanda. Ngayon ay may hawak na putol-putol na lubid. Kung hindi mo ibabalik ang anak ko, ikaw ang kapalit. Sinunggaban siya ng anino. Umikot ang paligid. Nagsimulang mamatay ang mga ilaw isa-isa. At may mga kumakatok na mga kamay sa bawat dingding. Nang mahulog si Kyle sa sahig, bigla siyang napasigaw sa sakit. Nakita niya ang kanyang kamay. May mga lumang sulat na isinulat gamit ang kanyang sariling dugo. Hindi alam ni Kyle kung paanong nangyari, pero nang magising siya, naroon na siya sa loob ng lumang kwarto sa loob ng pasilyo. Maitim ang paligid. May lumang lampara lang sa sulok na naglalabas ng kumukuti-kutitap na liwanag. Amoy amag, lumang kahoy, at dugo. Paglingon niya, may nakaukit sa pader. Nanginig ang katawan ni Kyle. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Wala na ito. Hindi makalas. Parang naging bahagi na ito ng mismong dingding. Nang biglang Kyle, tumigil ang kanyang paghinga. Sa salamin sa sulok, nakita niyang may matandang lalaki na nakatayo sa kanyang likod. Ang kanyang leeg ay may bakas ng pagkakalag. Duguan, bakit mo ako ginising? ang sabi ng matanda. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, ang sigaw ni Kyle. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang bulong ng matanda. Ginising mo ang kwarto, at ang kwarto ay hindi natutulog. Bumulusok ang mga libro sa estante. Bumagsak ang lampara at nagsimulang gumapang ang anino sa sahig. Sa kadiliman, may mga mukha sa pader. Mukha ng dating nakatira. Isang babae na umiiyak. Isang batang lalaki na may tali sa leeg. At isang binatilyong sinaksak ang sarili gamit ang pluma. At sa gitna nila, si Kyle. Anong ibig sabihin nito? Namutla si Kyle. Isang boses ang sumagot mula sa taas ng kisame. Lahat na napunta rito naging bahagi ng kwarto, at ikaw ang huli. Mula sa anino, lumitaw ang imahe ni Don Marcelino, ang matandang lalaking nagpakamatay. Ang anak ko, tinanggap ko na ang kamatayan niya. Pero ang bahay na ito, hindi ako pinayagang umalis. Ginawa akong bahagi ng mga pader, ng oras, ng kasaysayan. Tila nabubuhay ang sahig, lumulubog si Kyle. Nang makahiyaw siya, biglang sumilaw ang liwanag. Sa biglaang liwanag, nakita ni Kyle ang isang batang lalaki.
Nakaupo sa isang duyan, umiiyak ito. Papa, hindi ako ang demonyo. Ang batang ito ay si Miguel, ang anak ni Don Marcelino. Sa galit at kabaliwan, pinatay ito ng matanda sa akala'y sinapian ng demonyo. Hindi ko siya sinasadyang patayin. Naniwala ako sa mga naririnig ko. Akala ko'y totoo. Pero ang totoo, ang demonyo, ako pala. Napaatras si Don Marcelino. Ang kwarto, ang bumubulong. Ang bahay na ito, ang tunay na may sumpa. Biglang tumingin si Miguel kay Kyle. Kyle, tanging ikaw lang ang makakaputol sa sumpa. Isulat mo ang huling kwento gamit ang dugo. Nagdilim ang paligid. Umikot si Kyle. Nasa gitna na siya ng kwarto. May luma ng mesa, may papel na kulay kayumanggi at pluma na tila isinawsaw sa dugo. Napatingin siya sa paligid. Sa bawat sulok, may mga aninong nakatitig sa kanya. Isulat mo ang bulong nila. Sinimulan ni Kyle ang pagsulat. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tinta, pero alam niyang ito'y sa kanya. Ako si Kyle Hernandez. Ako ang huling saksi ng kwarto. Ako ang pinili upang tapusin ang siklo ng multo. Ngayon, ako ang kwento. Sa huling letra, lumiwanag ang buong silid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang kaluluwa na para bang nakalaya. Umuuga ang buong bahay. Bumubukas ang mga saradong pinto at nasisira ang mga pader. Nang magising si Kyle, nasa labas na siya ng boarding house. Umaga na. Wala na ang gusali at wala na ang bahay. Nasa gitna siya ng bakanting lote. Isang lalaking pulis ang lumapit. Anong ginagawa mo rito, iho? Napatitig si Kyle sa paligid. Wala ni bakas ng boarding house. Ngunit sa kanyang bulsa may papel. Ang papel na isinulat niya. Nasa likod nito ang isang larawan. Larawan ni Don Marcelino at ng kanyang anak na si Miguel. At sa ibaba nito may nakasulat na, "Salamat, Kyle. Sa wakas, natapos din." Ilang buwan ang lumipas, nagbalik si Kyle sa normal na buhay. Pero minsan, tuwing gabi, naririnig pa rin niya ang mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. At sa salamin ng kanyang banyo, may lumilitaw na mensahe sa hamog. Ang kwarto ay buhay pa rin. Nakangiti ang multo ni Don Marcelino sa kanyang likuran. At ikaw na ngayon ang tagabantay